Oh guys, what's up? And welcome back na naman dito. Ow, ow, ow. Ow, 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 ow. Sa ating channel. Okay? So today, mga bossing ko, mapansin nyo, naglalaro tayo ng L9 na for today's video. Gawa tayo ng guide. Okay, since paparating na ang Midea server, ito ay maglo-launch ng December 18. Possible alas 12 yan, sabi nung isa nating kagrupo, pero tentative pa, hindi pa natin alam kung anong oras talaga. Pero sureball yan ng December 18. Okay? So ang aasahan natin sa Midea, i-open lang natin yung screen dito. Lang kung Chrome. Okay, so nandito na tayo. Yan, aasahan natin dyan guys, kung kayo nakapag-pre-register na, makakuha tayo dito ng weapon enhancement, 1,000, armor enhancement, ay 1,000, 100, gold 5,000, 5 milyong gold, temporal piece, 3K, good for starting yan. Gamitin nyo sa tama, gawitin nyo to sa sa inyong, tawag dito, sa relic nyo. Intermediate scroll, 30, okay, so good naman. Then ito, Radiant Fate El Nerta. I'm sure ito ay isang skin lamang, no? Baka kayo ay nagkakamali. Oo, correct me if I'm wrong. Tingin ko skin lang siya, hindi siya yung parang legendary na merong kasamang stats, no? So, huwag natin expect na may stats to. Sure ball skin lang yan. Okay, sa mga nagtataka. And, ito pa yung isa sa mga asahan natin dyan. Enhanced combat. Oo, kasama na daw natin yung mga Hapon. Mga naka-blurred nga lang yung mga yan. Hindi nyo masyado makikita yung mga pangalan. Joke lang. Ay, yung mga Hapon na doon. And then, syempre, enhanced loot. Increase rare equipment. Drop rates across all server. Okay, rare equipment lang ha. Rare equipment lamang. Yung epic, ganun pa din. Mahirap pa din. Yung drop rate nun. Pero I think, naka-hidden lang yun. Tingin ko mataas din ang drop rate ng epic nun. Kasi nga ang plano, papahabulin kayo nito. Para kasi itong para tong kung kumbaga sa Nitro, ito ay isang bootcamp. Okay. Then dito sa Finance Trading, level 12 pa lang pwede ka na maagamit ng next market. Sa makatuwid, pwede ka na agad pumaldo. Okay? Kaya sa mga hindi nakasabay nung day 1 na release ng L9 dito sa ating bansa, mga bossing ko, ito na yung pagkakataon kasi ngayon mabababa na po yung mga epic equipments, no? Mabibili nyo na lang mga 32, mga ganon, 50, 100, depende na lamang yan sa enhance. Pero ngayon, since bago lahat, no? Tapos hindi pa palabigas yung mga kasama natin na puro mga Pilipino lang. May mga Hapon na rin dito na mga galante. Okay? It's your chance to be paldoer. Okay? Pwede kang pumaldo. Oo. Yun nga. Then dito, only in Midea server, enhanced growth, get 50% bonus mastery experience for 20 hours a day, mga boss. So, gamitin nyo po ito ng tama, mga idolords. Okay? Okay, pa-banjing-banjing. Yung 20 hours a day, sulitin nyo yan, bossing, para tayo talaga yung makahabol ng level. Oo. So, tibay niyan, boss, 50%. Isipin nyo yun. Okay? Okay. And then, ito pa expect natin doon. Meron dyan na 330 avatar summon tickets. Hindi yan binibigay ng isang bagsakan, mga idolo. Ito ay makukuha mo by participating in check-in event and mission events. Okay? Ang dami niyan, 330. Ang pinakamagandang gawin dyan, kolektahin nyo muna lahat to. Tapusin nyo yung event na yan hanggang sa makuha mo lahat ng 330 avatar summon. Sabay balagbagin mo. Okay? I-ano mo na aga, bombahin mo ng pagsasamon. Sabay-sabay nating isamon yan, mga boss. Dahil yung, alam ko ito usap-usapan lang ha. Galing sa chismis-chismis to sa Tambol Mayon. Ang sabi daw nila, lahat ng hindi nakakuha ng legendary dun sa dating servers na mga unang server na nilabas. Lahat ng hindi nakakuha ng legend, makakakuha daw ng legendary dito ng madali. Okay, so isa na ako doon. Kaya't kung ikaw ay isa, na mga sinawing palad sa dating server, sigurado, mga pogi, na kayo ay makakadali dito ng legend. Tapos yung mga nakukuha ng legend doon sa dating server, mga wala ng mga butaw na yan, mga wala ng bitaw yan. Oo. Tayo naman ng maghahari dito, mga bossing. Oo. Naniniwala ba kayo sa akin? Amen? Amen. Okay? Siyang tunay. Tapos dito may 110 USDT per person, per person. Malaki to, boss.
Oo, next market mission and rewards exclusive to the new server. So abangan natin to, sayang to, 110. Gawin natin to kung ano man yung mission na papagawa nila sa atin dito. Sayang yan, boss, 110 USDT per person. Aray ko. Okay, so ngayon dito naman tayo dadako. Ano ba ang magandang gawin pagkalabas ng server? Unang-una niyan mga bossing, pagpili nyo pa lamang po mga boss. Tanggalin na muna natin to. Pagpili nyo pa lang ng number, for example, Medea 1, 2, 3, 4 hanggang 8 or hanggang 10 yan. Pagpili pa lamang po ng server, dapat tibayan nyo na ang loob nyo. Okay? Maganda niyan kung meron na kayong kung meron na kayong mga magiging spy kung saan papasok yung mga kupalugs na gustong mga bigas, yung mga tawag dito, mga kurakot. Huwag kayong sasama doon. Okay? Doon kayo sa tagong server kung saan makakapag-farm kayo ng matiwasay. Kasi po, since ang target natin dito, next market, lahat yan makakakita. It doesn't matter kung kasama mo mga malalakas sa unang araw, sa unang buwan ng paglalaro mo. Ang importante makapag-farm ka ng maayos, matiwasay, makapag-farm ka ng overnight nang hindi ka pinapatay, wala masyadong kupalugs. Yun ang isa sa susi, okay, para ikaw ay pumaldo. Yan na. Una, server, boss. Server. Number 1 yun, boss. Walang nagbabanggit niyan. Walang bumabanggit niyan, boss. Ako lang. Pumili kayo ng server na matiwasay. Ako lang, boss. Oo. Ha? Kaya kung gusto nyo sumama sa server ko, mga mga normalan lang, ganun. Mga hindi masyadong, kung yung mga patas lumaban, ganyan. Sama kayo sa server ko. Okay? Pangalawa mga bossing, pili kayo ng mastery or job or weapon mastery na gagamitin ninyo na swak sa panlasa nyo. Wala po ditong perfect. Okay? Walang perfect sa mga yan. Lahat yan malakas. Depende na lang kung paano kayo magpapalakas. Okay? Lahat yan malakas. Basta tama ang ginagawa. At alam nyo yung ginagawa nyo sa mga characters nyo. Lahat yan malakas mga bossing. Lalo na kung malalim ang bulsa. Okay? Pangalawa, totoo po na pagka melee type ka sa early, mahihirapan ka nga talaga. Pero hindi yung sobrang hirap na. Hindi yung to the point na hindi ka na makakapag-progress. Hindi po yun. Sobrang OA nun, guys. Pwede ka pa rin mag-melee sa early. Okay? Mas mabilis nga lang yung mga long range. Yun malinaw. Pwede ka pa rin mag-melee sa early. Okay? From start to finish, pwede ka mag-melee katulad ko. Yun nga lang mas mabilis, makakapag-farm, makakapag-pa-level yung mga range class. Pero lahat po ng classes dito, mula bare hands hanggang dito sa crossbow, maganda. Walang pangit dyan. Nagiging pangit lang ang isang weapon kapag ka may naninira. Okay? Para lang maipamuka sa mga viewer nila na tama yung picking nila, na tama yung pinili nilang weapon. Pero ang totoo, lahat po yan maganda. Hindi po ilalagay ng developer yan dyan kung hindi yan balanse. Si Lord 9, isa sa pinaka-balancing game yan na nalaro ko. Bukod sa itlog ko. Okay? Okay? Yun malinaw. Pero sa akin, ito muna gagamitin ko dyan. Crossbow tayo. Pwede nyo rin gamitin yung technique na mag-range type kayo sa early, then mag-switch kayo ng pinakagusto nyong class sa early mid, mga ganon. Pwede yun. Okay? Diskarte yun kasi. Okay? So yun pili kayo ng pasok sa playstyle nyo, sa gusto nyo talaga. Kung gusto nyo mag-melee, mag-melee kayo. Kung gusto nyo mag-range type, agaganda rin yung mga range type dito, boss. Kung gusto nyo mag-magic, tag-iisa lang yan na magic na long range. May magic din tayong melee. Depende, boss. Kung ano yung naisip ninyo, no? I-build nyo nga lang sila ng tama. Okay? Yan yan, nandyan na tayo. Teka lang, nasa yung natin. Next naman natin, bossing, is bukod sa bukod sa magme-main quest. Syempre, main quest yan, bossing. Wala naman kayong ibang pipindutin dyan kundi main quest Dito ka na agad dyan, puro main quest ka na dyan, bossing ko. Okay, then habang nagme-main quest ka, may mga napupulot kang mga dyan, mga ability tags. Okay? I suggest na sa early pa lang, ako ito ibabase ko lang sa experience ko, pwede muna kayong mag-build ng
Dark Lancer. Since yun yung isa sa pinakamadali na i-build sa early at makakatulong sa inyo sa early. Since hindi pa ganun kalalakas yung mga monster. Okay? Madali lang yan. Punta kayo sa ability. Ano ba yung mga kailangan ni Dark Lancer? Na class codex. For example lang, boss, pwede naman kayong mag-jump ng hunter or whatsoever. Depende sa inyo. Okay? Basahin nyo na lang. Okay? Huwag kayong masyadong mag-rely sa mga content creator. Baka malay nyo, mas magaling kayo mag-build, di nyo alam. Masyado kayo nagre-rely sa mga content creator. Okay? Ayan, Dark Lancer. Trick, combat, defense. O, yan. Pwede nyo Ngayon, alamin nyo kung saan nyo pwedeng makuha to. Saan ko ba itong makukuha? O, for example, eto. Pwede nyo nang isabay sa main quest nyo yan. Ayan, for example lang, itong Nearscape. Dito nyo po makikita kung paano sila ma-acquire. Okay? Pwede nyo mag-defeat ng monster. Lahat po yan, ganyan, makikita nyo dito. Pwede na kayong mag-build ng ng desired na class codex nyo. Depende sa ginagamit ninyong weapon. Ayan makikita nyo naman yan dyan, boss. Defeat monster in Silvergrass. Syempre, hindi na muna to. Okay, kasi nakuha ko na kasi yung iba Itong leech, nakuha ko na yan. Hindi ko na kasi makikita yan dito, guys. Pag nakuha nyo na yan, mawawala na dito yung kung paano nyo siya makukuha. So, hindi ko na may papakita. Okay? So, mag-build kayo. Sa una, pwede kayo mag-Dark Lancer. Then, mag-build kayo ng Hunter for farming. Depende, kung anong gusto nyo. O kung medyo tumataas na yung level ng ng kalaban ninyo, medyo nasasaktan na kayo, pwede kayo mag-build ng Royal Knight. Kung di Royal Knight, Paladin. Yan, depende po sa ginagamit nyong weapon, guys, maliwanag yan. Pwede rin kayong mag-striker. Kung gusto nyo, pwede. Striker. Pwede kayong mag-striker build. Depende sa inyo. Blitzblade. Okay? Pero maganda to sa early din, Blitzblade. Para, syempre, pa tayo niyan, Ratan, Nedra, Parto. Ratan pa lang pala muna. Ratan muna. Ayan. Para makakuha kayo ng epic na box once na mapatay nyo si Ratan ng alas 11 ng umaga at yung isa naman nag-i-spawn ng alas 8 ng gabi. So, yun. Then, proceed lang kayo sa main quest. Yan yung una yung gagawin. Main quest hanggang mag-wall kayo. Kakailanganin nyo ng mag-level up. Pa-level kayo nun. Okay? Tapos, kanain nyo na agad. Huwag kayong magpapatambak ng side quest. Paano nyo makita yung side quest? Punta lang kayo dito sa map. Click nyo yung Q. Ayan ang side quest, yung blue na yan. Kanain nyo na agad yan. Huwag nyo nga hayaang matambakan kayo niyan. Kasi napaka-solid po ng bigayan yan. Diyan yung makukuha yung iba na chalice. Meron ding mga temporal dyan. May mga ganito. Marami pong benefits, mga boss. Okay? Then, habang kayo ay nagsa-side quest, may mga ma-unlock kayo dito sa journal. Okay? Ayan, may mga bigayan din dyan. And I'm sure, sa bagong server, may libreng mga item yan, mga rare equipment. Kung hindi ako nagkakamali, may ganun yan, boss. Okay? Kung meron kayong ekstrang pera, kanain nyo na agad si Flamingo. Kung meron na. Okay, ito, maganda rin to sa early. Si Soma, kung meron lang. Kung wala tayong magagawa. Joke lang. Meron dyan mga craftable naman na mga mount na makakatulong sa inyo sa early, no? Tulad nito, defense power, accuracy, yung mga ganyan lang. Nakaka-craft naman tong mga to, madali lang naman silang i-craft. F2P way, no? Kanain nyo lang kung ano yung mga pinakakailangan ninyo dito na stats. Ayan, yung mga defense power muna yan, attack power sa una. Yan yung pinaka-importante sa early. Okay? Next naman natin ay tapos tayo sa ability, no? Sa mastery. Siyempre, yung paggamit nyo ng 20 hours na 50% experience. Huwag nyo sasayangin yun, guys, no? AFK farming is the key. Quest is the key. Main quest, side quest is the key. Isabay nyo na rin po, mga boss, yung pagpasok. Kung sakasakaling kakayanin nyo na ng konti, pasukin nyo na, ipasok nyo sa 20 hours po, mga boss. Ang pagpasok nyo sa dungeon, number 1. Ang bilis niyan, mga idol. Sobrang bilis nyo magle-level. Yan, pasukin nyo na agad itong dungeon. Oh. Corrupted Labyrinth, 1F, syempre. Oh. Kanain nyo na agad yan. Darkwood, ipasok nyo sa 20 hours to, sama nyo. Ayan, oh. Habang nagme-main quest kayo, tapos medyo tumaas na level nyo. Kanain nyo to, isama nyo to sa 20 hours. Okay? Huwag yung pababayaan yan. Yan. Kasi ang laki ng experience na bigay niyan, dalawang yan, mga boss. Okay?
Dami nun, boss. 20 hours yon. Bali, may 4 na oras ka lang na hindi 50%, pero napakaliit nun. Araw-araw po, ganun. Okay? Ganun yun, araw-araw. So, yun. Then, syempre, humun. Ewan ko kung open na agad yung humun, pero I think open na yan. Open na yung humun yan, sure ball. Pag kayo nagme-main quest, dire-diretsuin nyo lang, ma-open yun. Nakalimutan ko lang anong chapter si humun eh. So, sa una, syempre, mababa pa lang yung humun yun yan. No? Mag-ano na agad kayo. Mag-incubate na agad kayo niyan ng yung mga mabababaw lang. Pinakamaganda dito yung merong attack power at saka defense. Kung kaya nyong ito agad, boss. Si Little Priest agad, bossing, sa pinaka-early. Pwede ka naman muna gumawa nito. Malayo na mararating yan, boss. Attack power, defense, HP recover. Kung kailangan mo ng MP recover, okay ka naman dito. Mag-MP recover in battle ka. Okay? So, yun. Ito maganda. Sa una. Ako ito muna gagamitin ko. Ito, MP recover or HP recover. Baka mag-MP recover ako since skill type yung gagamitin natin. So, ganun, no? Didepende nyo sa weapon na gamit ninyo. Ang pagbibuild ng homunculus. Okay, sa mga hindi nakakaalam kung paano makuha yan, simpleng-simple lang, genealogy. Tapos, click nyo yung decide nyo na humun. For example, ito, auto-place nyo lang yan. Max probability. Auto-place. Pag kinlik mo yan, automatic. Ito na yung mga makukuha mo. Possibility pa rin ha. RNG pa rin yan mga boss. Okay? RNG pa rin yan. So, importante may humun kayo na maayos sa una. So, namatay tayo. Okay? Homunculus is one of the power. Okay? May maayos kang humun, mas mainam. Okay? So, yun. Then, check nyo lang lahat lagi ng update. No? May pag-communicate kayo sa pasok kayo sa Discord para alam nyo yung mga event. No? So, yun. Siguro, yun lang yung mahiging tips ko para sa unang araw. Main quest is the key, mga bossing ko. Okay? Yung mga susunod na tips, sa susunod na, hanggang dito na lang, masyado na tayo mahaba. So, kung gusto yung mga ganitong klaseng content, pa-like and subscribe naman ng ating video. Okay? And, huwag niyo rin magkakalimutan na mag-iwan ng comment kung may gusto kayo idagdag. Kung meron man ako na-miss, pwede niyo i-comment dyan sa comment section. Okay? So, yun lang for today's video. I hope you enjoy and learn something from the best streamer ever. Okay? Yun lang, nandito na lang mga bossing ko. Maraming salamat sa panonood. Once again, this is Medj TV and see you in our next vlog. Peace out. Thank you very much. Bye-bye. GG's. See you on Midea.